Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, habang ang grupo ni Shengyan ay nagpanik, si Black Emperor sa Anyong Lobo ay sumugod sa kanila. Itinulak ang dalawa mula sa tribong Hu at tumalon patungo sa bangin. Nang makita si Black Emperor, nagulat si Tu Xiao, bakit siya nandito? Matapang siyang tumalon pababa sa malalim na bangin, na nagdulot ng kaguluhan sa ibaba. Nagulat si Tu Xiao nang makita si Black Emperor na lumitaw mula sa ibaba na nakasakay si Shengyan sa kanyang likuran. Pinagagalitan siya, bakit kailangan mong magdusa ng ganito? Si Shengyan, na lumuluha, ay ipinaliwanag ang kanyang pagdurusa sa sakit. Sinabing mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pilitin na pakasalan si Mingyan. Makalipas ang ilang sandali, sina Black Emperor at Shengyan ay lumitaw sa harapan ni Tu Xiao. Nang makita ito, sumigaw siya ng may pagpanik, Black Emperor, pakawalan mo ang aking anak na babae, hindi ito negosyo ng tribong Hu. Si Black Emperor, na labis na mayabang, ay ngumisi at sumagot, matandang Sorrow, may naiintindihan ka ba? Pagkatapos ay ligtas na dinala ni Black Emperor si Shengyan sa lupa at nagpatuloy, kung si Prinsesa Shengyan ay sapat na mapalad na makapaglingkod sa tabi ng aking Panginoon, iyon ang magiging pinakadakilang mahiwagang kapangyarihan ng inyong tribo. Pagkatapos ay lumakad siya palayo kasama ang anak na babae ni Tu Xiao, na iwan ang nagmamakaawang hiling ni Tu Xiao na pigilan siya. Samantala, si Shengyan ay nakaupo sa likuran ni Black Emperor, tahimik na tumatawa sa kanyang sarili, nalulugod sa tagumpay ng plano. Si Tu Xiao, na nagalit, ay tumingin sa kanyang mga nasasakupan at nagutos, kayo, habulin ninyo sila. Nagngalit siya ng kanyang mga ngipin, isang halo ng takot at galit ang kanyang ekspresyon. Isang boses mula sa likuran ang nanunuya, tumakbo na ba ang itim na aso? Lumitaw ang matandang ninuno, na nagdulot ng pagpanik kay Tu Xiao, bumubulong ng may pagkamangha, matandang ninuno. Yumuko si Tu Xiao at nagtanong, bakit kayo masyadong balisa? Bahagyang lumingon ang matandang ninuno at mahigpit na sinabi, pinilit ng itim na aso ang batang si Shengyan na nakawin ng primordial stone sa ipinagbabawal na lugar ng ating tribo. Si Tu Xiao ay masyadong nahiya upang magsalita, nagngalit ang kanyang mga ngipin, matandang ninuno, si Shengyan ay kinuha na, ang kasal na ito. Ngunit pinutol siya ng matandang ninuno at sinabi, pagkatapos ay gumawa ng anunsyo sa labas, siya ay tumayo ng may kumpiyansa na may bahid ng tuso sa kanyang mukha. Kinuha ni Black Emperor ang batang si Shengyan, na may balak na maghayganti sa Black Tiger Clan. Si Tu Xiao ay agad na yumuko at bumulalas, ang ating mga ninuno ay marunong, pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala, ngunit kailangan namin ng Black Tiger flag upang pagalingin ang inyong mga sugat. Walang pakialam na kinaway ng matandang ninuno ang kanyang kamay, ayos lang. Ang konseho ay nakahanap ng isang banal na bagay na nagkakahalaga ng 100 beses kaysa sa bandila ng masamang tigre. Umalis ang matandang ninuno at siya ay ngumisi, kung kukunin mo ang dalaga ng konseho, magbayad ka gamit ang iyong Demon Emperor painting. Sa eksena ng kasal, si Mingyan ay naghihintay pa rin ng balita mula sa tribong Linghu. Si Tu Xiao ay nagmadalang lumabas upang iulat ang sitwasyon sa kanya ng hingal. Ang sitwasyon ay ganito, si Black Emperor ay walang hiya. Siya ay nagmukhang seryoso at mapatla, muling ikinwento ang insidente mula simula hanggang wakas, at sa pangunguna ng matandang ninuno ng Linghu, binaluktot niya ang katotohanan, hindi lamang niya kinuha ang aming anak na babae, sinugatan niya ang aming mga tribo, at nagsalita ng walang habas, sinabing ito ay upang hamakin ka. Sa pakikinig sa salaysay ni Tu Xiao, si Mingyan ay nagalit na nag-alab, ang kanyang buong katawan ay nanginginig, lubusang nawalan ng composure. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa galit, Black Emperor, paano mo lakas loob na kutsain ang aming binata? Sa araw ng dakilang kasal, kinuha mo ang nobya ng aming binata. Si Mingyan ay nagngalit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na namumula. Ito ay isang insulto sa aming buong Black Tiger Clan, hindi na mapigilan ng kanyang galit, pagkatapos ay ginamit niya ang Tiger Talisman upang tawagin ang kapangyarihan ng langit at lupa upang harapin ang kaaway. Nakita ng lahat si Mingyan na huminga ng malalim at pagkatapos ay tinawag ang isang Tiger Talisman at sila ay bumulalas. Ito ang Black Tiger Blood Jade, ang banal na anteng-anteng na ipinamana sa mga henerasyon ng mga pinuno ng Black Tiger,
Sinasabing sa panahon lamang ng krisis matatawag ang mga matatandang ninuno ng Black Tiger Clan. Katunayan, di nagtagal pagkatapos ng seremonya ng kasal, isang bagyo ang sumalpok na may madilim na aura na nagtitipon sa kalangitan. Mula sa matinding aurang iyon ay lumitaw ang isang figura at habang ang enerhiya ay naglaho, isang bagong karakter ang lumitaw. Sa pagharap sa figurang ito, yumuko si Ming Yan at sinabi, Ming Yan ay bumabati sa matandang ninuno. Nararamdaman ang malakas na aura mula sa Black Tiger Clan, ang tribong Linghu ay lumuhad lahat at bumulalas. Pagbati sa Demon Supreme Lord Black Tiger, sa sandaling yun, ang takot ay bumalat sa lahat habang naisip nila sa kanilang sarili. Tinawag ang matandang ninuno na ito, ang matanda ay isang Demon Supreme level expert na kilala sa kanyang walang awang pagpatay. Ang maliit na si Black Emperor ay nasa malaking problema. Ang figurang lumitaw ay ang matandang ninuno ng Black Tiger Clan na nagngangalang Mingju Dang. Sa pagharap kay Ming Yan, hindi napigilan ng matandang ninuno na magtanong, Ming Yan, bakit mo ginamit ang Black Tiger Blood Jade upang tawagin ako? Yumuko si Ming Yan at sumagot, Ninuno, isang taon na ang nakalipas, hinabol ko ang isang malakas na kaaway na nagpakilalang Black Emperor, ngunit nakatakas siya. Sa kasalukuyan, pinipilit niya si Sheng Yan, ang prinsesa ng tribong Linghu, na malapit nang magpakasal sa aking anak, na malinaw na insulto sa aming Black Tiger Clan, kaya, tinawag ko ang Blood Jade upang anyayahan ang ninuno. Nang isalaysay ni Ming Yan ang lahat, agad na itinuro ni Mingju Dang at sinaktan ang katawan ni Ming Yan, sumisigaw, walang kwentang tao, ito ay isang magaan na galaw lamang mula sa matanda, ngunit si Ming Yan ay itinulak pabalik, na nagdulot ng isang pagsabog na napakalabo na walang makakita kung ano ang nasa loob. Sa pakikinig kay Ming Yan na nagkukwento ng may galit, si Mingju Dang ay hindi lamang tumayo sa kanyang tabi, kundi nakaramdam din ng kahihiyan, nagpatuloy siya sa pagagalit, hindi kayang habulin at patayin ang kaaway, ngunit ginagantihan, tunay na nakakahiya. Pagkatapos ay itinaas ni Mingju Dang ang kanyang kamay at nagtanong, saang tribo siya kabilang, hindi nang ahas mag-antala si Tu Xiao at agad na sumagot, mukhang pumunta siya sa Zhongxiao mainland, nasa anyo ng isang itim na aso. Hindi napigilan ni Mingju Dang nang umisi, isang aso lamang na pinalaki ng tao. Nasaan ang mga matandang ninuno ng tribong Linghu na pinapayagan ang kanilang mga inapo na madala ng ganito? Mabilis na sumagot si Tu Xiao, ang matandang ninuno ay pumunta upang habulin siya. Nagkunot noo si Mingju Dang nang hindi nasisiyahan. Naisip niya sa kanyang sarili, napakaingat ng matandang ninuno ng Linghu, gayunpaman ay kusang sumunod sa isang maliit na Demon King. Pagkatapos ay itinaas ni Mingju Dang ang kanyang kamay at direktang binuhat si Ming Yan. Ang kanyang buong katawan ay nasugatan, si Mingju Dang ay hindi nagpakita ng awa habang hawak niya ng mataas si Ming Yan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, mahigpit niyang hinawakan ang tanikala sa kanyang leeg para sa kaunting ginhawa. Sa loob ng dibdib ni Ming Yan ay may isang bandila na kinuha ni Mingju Dang, sinabing, hindi ka karapat-dapat sa Black Tiger flag, ang matandang ninuno ay tumugon ng may pagkayamot, ako ang bahala sa bagay na ito. At pagkatapos ay maaari kang mag-isip tungkol sa pagsasara. Si Ming Yan, sa isang kaawa-awang kalagayan, ay nanginginig at mahinang sumagot, opo. Kasabay nito, si Sheng Yan ay nakatayo sa tabi ni Black Emperor, at siya ay yumuko sa isang sanga ng kawayan. Itinuro ni Black Emperor ang unahan at sinabi kay Sheng Yan, doon yun. Sumusunod sa direksyon ni Black Emperor, nakita nila ang isang maganda at mapayapang tirahan sa unahan. Nang makita ang eksenang ito, si Sheng Yan ay lihim na nagulat at bulalas sa kanyang sarili. Isang mansyon, ito ay maituturing na isang pinagpalang lugar para sa paglinang. Hindi nag-atubiling matagal, ang dalawa ay tumalon pababa sa likod bahay mula sa itaas. Biglang, isang hindi inaasahang boses ang umalingaw-ngaw, saan nanggaling ang Fox Demon na ito. Sa sandaling mabigkas ang mga salita, ang katawan ni Sheng Yan ay agad na nagyelo, pagkatapos, isang sanga ng willow ang humagupit patungo sa kanya, at si Sheng Yan, kapwa nagulat at natakot, ay naisip, ito ay isang 10,000 taong gulang na tree demon, tapos na ako, hindi ako makagalaw. Sa kabutihang palad, tumalon si Black Emperor sa tamang oras, hinawakan niya ang sanga ng willow at sinabi, kapatid na willow, huwag kang padalos-dalos, siya ay narito upang magbigay galang sa ating Panginoon. Hawak ang sanga ng willow, may naramdaman si Black Emperor na kakaiba at nagtanong, kapatid na willow, ilang araw lamang ang nakalipas, ngunit bakit mo pinaikli ang iyong mga sanga?
Sa harapan ni Black Emperor, si kapatid na Willow ay talagang may maayos na pinutol na mga sanga. Nang magtanong si Black Emperor, sumagot si kapatid na Willow, nakita ng Panginoon na masyadong siksik ang mga sanggang ito at mabait na tumulong sa pagputol. Nang marinig ang sinabi ni kapatid na Willow, si Sheng Yan ay labis na natakot sa loob. Iniisip, maglakas loob na putulin ang mga sanga ng isang tree demon na ganito ang antas. Sino kaya ang Panginoon na sinasabi ni Black Emperor? Habang ang dalawa ay tahimik sa hardin, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran nila, itim na aso, ibigay mo ang kayamanan. Lumalabas na ito ay ang matandang ninuno ng Linghu, siya ay humabol din dito. Ang dalawa ay nagkita at hindi nagbigay sa isa't isa ng sandali upang makahinga. Ang matandang ninuno ay sumugod pababa upang bigyan si Black Emperor ng isang suntok, ngunit mabilis siyang umiwas, tinamaan ng matandang ninuno ang isang bato, binasag ito. Nagngalit si Black Emperor ng kanyang mga ngipin at sinabi, "Matandang Zoro, hindi ko inaasahan na maglakas loob kang sumunod sa akin dito." Hindi na nag-abala ang matandang ninuno na makipagtalo at determinadong sinabi, "Tigilan mo na ang mga walang kwentang salita, ibigay mo ang Demon Emperor painting at patatawarin ko ang iyong buhay." Siyempre, agad na tumanggi si Black Emperor, sumagot, "Sa teritoryo ng Tribong Hu, maaari kang katakutin. Ngunit dito dapat kang magpakita sa akin ng kaunting paggalang." Nanatiling matatag ang matandang ninuno, siya ay mapanganib na lumapit ng malakas, sinasabi, "Kung hindi mo ako aalayan ng alak, pagkatapos ay maghanda ka sa parusa." Ang kanilang mga kamay ay nagkabuhol-buhol, agad siyang sumugod kay Black Emperor, siya ay tinamaan ng masamang galaw at nasugatan, tumilamsik ang dugo, sa sandaling iyon, maaari lamang siyang humingi ng tulong mula sa kanyang minamahal. "Kapatid na Willow, tulungan mo ako." Gayunpaman, mahinahong sumagot si kapatid na Willow, "Hindi pa oras." Sa sandaling iyon, ang matandang ninuno ay determinadong agawin ang bagay. Gusto pa ring sumulong, hanggal na aso, tiyak na patay na ang taong iyon. Si Sheng Yan ay nagmadalang itinaas ang kanyang kamay upang huminto at sinabi, "Pinagpipitag ang ninuno, magpakita ng awa." Habang ang tensyonadong labanan ay nagaganap, si Ye Changqing sa kabilang panig ay walang pakialam na kumakanta at pinuputulan ang bonsai tree. "Ako'y naguhukay, ikaw ay naguhukay, siya ay naguhukay, siya ay naguhukay, tayong lahat ay naguhukay. Ang maliit na ideal ay maaaring mamulaklak saan man itanim." Siya ay walang pakialam na pumutol ng isang sanga at inihagis ito sa kanyang likuran, bumubulong, talagang nakakabagabag. Gayunpaman, ang maliit na sanga na inihagis ay naglabas ng napakalawak na kapangyarihan, lumilipad patungo sa kalapit na bahay. Habang ang matandang ninuno ng Linghu at si Black Emperor ay nasa matinding labanan, ang sanga ay lumipad upang makontak ang matandang ninuno gamit ang isang galaw na, "Falling for 10,000 intentions to lie in leisure." Agad niyang naramdaman na siya ay nalulula sa isang malakas na puwersa at itinulak pabalik. Si Black Emperor ay umiyak ng may damdamin, "Kapatid na Willow, sa wakas ay kumilos ka na." Gayunpaman, si kapatid na Willow sa kabilang panig ay mahinahong itinanggi, "Hindi ako yon, ang may-ari." Nang makita si kapatid na Willow, ang matandang ninuno ay bumulalas ng may pagkamangha, isang 10,000 taong gulang na tree demon. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng isang mainit at matigas na ugali, kaunting husay, ngunit hindi sapat upang hamanin ako. Kakatapos lamang, ang matandang ninuno ay nalulula sa isang malaking puwersa, nagngalit siya ng kanyang mga ngipin sa pagkabigo, ang kanyang mga kamay sa lupa, hindi makalaban. Nagbabala si kapatid na Willow, matandang ninuno ng Linghu, "Dahil hindi mo pa ginugulo ang Panginoon, pinapayuhan kitang umalis ka na agad." Sa puntong ito, tumanggi pa rin ang matandang ninuno na makipagtulungan. Siya ay malamig na ngumisi, "Sino ka ba para mag-utos sa akin?" Hindi umatras si kapatid na Willow, agad na sumagot, "Ang pagdulot ng kaguluhan sa labas ng tirahan ng Panginoon at pananakit sa mga alagang hayop na iniingatan ng Panginoon, hindi mo nauunawaan ang mga kahihinatnan." Isa pang suntok ang tumama sa matandang ninuno, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Nagngalit ang matandang ninuno ang kanyang mga ngipin, iniisip sa kanyang sarili, "Napakakaunting mga nagpapalinang sa mundong ito ang makakapaghamon sa aking pagmamalaki. Ngayon ako ay nagdurusa sa kamay ni kapatid na Willow, maituturing na itong aking malas na araw." Pagkatapos ay nagtaka ang matandang ninuno, ngunit mayroon pa siyang Panginoon, sa anong dakilang kapangyarihan siya kabilang, habang isang mahinang simoy ng hangin ang dumaan,
Sa wakas ay natapos ni Ye Changqing ang kanyang trabaho, ibinaba ang kanyang gunting na panggupit. Sa sandaling ito, narinig ang magulong tunog na nagmumula sa labas. Siya ay nagkunot noo nang may pagkalito. Anong ingay yun sa labas? Bakit napakalakas? Lumabas si Ye Changqing at nagtanong, anong nangyayari? Nang marinig ang isang taong lumalapit, nagulat si Sheng Yan, hindi maganda. Si Black Emperor ay humingal at sinabi, ito ang ina, ang Panginoon. Humarap si Ye Changqing, naglalabas ng isang marangal na hangin na may malakas na mapang-ipang gintong aura na nagmumula sa kanyang katawan. Ang matandang ninuno ng Linghu ay itinulak sa isang mahirap na posisyon, nadarama ang napakalaking presyon na tumatakip sa langit at lupa. Ang aura sa katawan ni Ye Changqing ay direktang nang ibabaw kay Black Emperor, Sheng Yan, at sa matandang ninuno, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Sa isang snap, lahat ng tatlo ay nagbago sa kanilang orihinal na anyo, dalawang Zoro, at isang itim na aso. Habang humahakbang si Ye Changqing, lumaki ang kanyang mga mata, nakita lamang niya ang matandang ninuno, si Black Emperor, isang Zoro at isang itim na aso, na naglalaban sa isa't isa, walang tigil na pag-ungol. Si Ye Changqing, nakakaramdam ng bahagyang paghamak, ay sinabi, hayop lamang pala ang nag-aaway. Upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig, nag-utos siya, Black Emperor, halika rito agad. Dahil protektado, agad nang umisi si Black Emperor nang may mapanuyang tingin sa kalaban, kita mo, ito ang kapangyarihan ng Panginoon. Patuloy na umungol ng malakas ang matandang ninuno, ang aso ay umaasa sa kanyang Panginoon, tunay na kahihiyan ng angkan ng demonyo. Si Ye Changqing, nang makita na ang kanyang minamahal na alaga ay hindi sumusunod, ay nagalit, tinawag kita, hindi mo ba narinig? Umupo sa tabi ni na Black Emperor at ng matandang ninuno, nakipagkasundo siya, umalis kayo, ang ingay ninyo rito ay nakakaabala sa mga kapitbahay. Hindi maganda, biglang naging matalim ang mga mata ng matandang ninuno, tahimik na naisip sa kanyang sarili, oras na upang subukan ang iyong lakas, pagkatapos ay sumugod siya ng baliw. Ang kanyang mga kilos ay nahuli ni Ye Changqing, na nagkunot noo, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay patungo sa kanya, napansin siya ay nakatutok sa kanya. Walang magawang ipinikit ng matandang ninuno ang kanyang mga mata at bumulong sa kanyang sarili, hindi maganda. Hinawakan ni Ye Changqing ang matandang ninuno, binuhat siya, galit na pinagalitan, maliit na nilalang, gusto mo pa ba akong kalmutin, walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang matandang ninuno, ang maliit na Zoro ay humiyaw. Nagbabala si Ye Changqing, umalis ka agad o babakbakin kita. Matapos malutas ang agarang isyu, siya ay lumiko sa pagkabigo nang biglang isang maliit na Zoro ang mahinang tumama sa kanyang mga mata, si Sheng Yan ay agad na umatras ng nanginginig. Ang magandang anyong ito ay agad na tumama sa puso ni Ye Changqing, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha, mabilis na niyakap ni Ye Changqing ang maliit na Zoro at bumulalas, napakaganda ng maliit na puting Zoro. Nang makita ang mga sugat sa katawan ni Sheng Yan, nag-aalala niyang tinanong, nasaktan ka ba? Taglay ang mapagmahal na puso sa mga hayop. Marahang sinabi ni Ye Changqing sa maliit na Zoro, sumunod ka sa akin pauwi, mababalot ko ba ang iyong mga sugat? Ang lahat ng nangyari ay nasaksihan ng matandang ninuno, na nagngalit ng kanyang mga ngipin at tahimik na nagmura, kayong mga walang pusong tao. Samantala, pinagalitan ni Ye Changqing si Black Emperor at binigyan siya ng suntok sa ulo. Galit na itinuro sa kanya, huwag kang makipag-away sa labas sa susunod, naririnig mo ba ako? Si Black Emperor ay humiyaw ng woof-woof, ngunit tahimik na umamin ng kanyang pagkakamali sa kanyang puso, sinasabing, opo, alam ni Black Emperor na siya ay mali. Nang makita ang kanyang apo na inaalis, ang matandang ninuno ay nasugatan at nanginginig na tumayo at hiniling, tao, palayain mo si Sheng Yan. Si Sheng Yan ay nasa puso ng bayan ni Ye Changqing, matandang ninuno, huwag kang mag-alala, may plano si Sheng Yan. Naguluhan din ang matandang ninuno ng ilang sandali, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng maliit na ito. Si Sheng Yan ay ngumisi, narinig ko ng malinaw, kumpara sa dakilang figurang ito, ang mga kondisyon ng Black Tiger Clan ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Habang nagsasara ang pinto, narinig pa rin ng matandang ninuno ang nasa sabik na boses ng apo. Si Sheng Yan ay tiyak na makakahanap ng kayamanan upang pagalingin ang matandang ninuno. Ang matandang ninuno ay agad na namanipula sa psikolohikal, hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya narito.